Kamusta mga chong, and welcome po or welcome back dito po sa ating channel. Tayo po ay masayang-masaya at nandito na naman tayo sa Chong Talks channel kasi po ay medyo na time out po tayo ng community guidelines dito sa YouTube. Bakit? Kasi nga po ay pagkatapos ko pong i-share yung Budol Bangag Jr. na powder singhot issue. Yep. Matatandaan nyo ho, last August 5 yata, no? Shinare ko yata yung nirelease ni Ma'am Maharlika and I guess na-tsempuhan tayo at may nagreklamo. And alam ko kung sino or suspect pa lang, no? Pero yung nagreklamo na yun ay taga Canada. Okay lang. And balik na naman tayo rito, but sa daming araw na nawala ako, at least nakapag-react pa rin naman tayo, no? Kahit na ayaw ako mag-upload dito sa Chong Talks, but kasi meron po tayong backup channel nga po at ito nga po ay yan, ayos, di ba? Yan po ang aking channel part 2 dahil po nung nadali ang aking Chong Talks, ginamit ko po yan. Konti lang subscriber natin dyan, pero kayo nga po, please, kung mapapadaan kayo, no, reaction, paki-subscribe na lang at ang pinagkaiba lang naman namin yan ay well, pareho kaming kalbo, no? Pero ibig ko sabihin ay halos pareho yung platforms namin, pero ito, nagre-react dyan si, yun nga, ako, na, ano ba yan? Na parang yung mga Twitter, di ba? Yung mga troll. Minsan, kailangan patulan mo na eh. So, yan. Just saying, no? Marami kasi mga troll, lalo na yung mga Circle of Bangag group, ay kung ano ng mga paninirang ginagawa nila sa Pilipino at sa ating Vice President. So, yan ang sasagot sa kanila, no? Ako, dito sa Chong Talks, hindi na. Kay Reaction, patay sila, di ba? Kaya, ayos. Okay? Kaya, don't forget, subscribe po kayo kay Reaction. Ako rin yan. Alright. And of course, no, batiin po natin ang ating OFW. Ayun. At po natin, no? At kamusta po kayo dyan mga chong na OFW sa buong mundo? At good morning, good afternoon, good evening. And alam ko naman na sa atin sa ibang bansa, walang araw lang ang trabaho. Minsan gabi o alanganing araw. So, naintindihan ko po yan dahil ganyan din po tayo. Okay? Ingat lang po kayo mga chong at always drink water. No? Take care of your health. No? It's not worth it kung papagurin nyo yung sarili nyo, magkakasakit kayo, kayo din ang hindi makapagtrabaho, diba? So, bayani kayo ng ating mga Pilipino dahil nagsasakripisyo kayo dahil po sa inyong mahal sa buhay. Okay? Alright. Okidoki. At syempre po, no, gusto ko lang pong pasalamatan at sila pong aking mga subscribers, si Shin Shuna, yan, at syempre po si Crackskin, no? At itong dalawang to ay nag-subscribe na po sa akin at actually they helped me. Shin Shuna is my advisor and then Crackskin is my technical advisor. Palak. Salamat. Okay, at medyo magandang gusto kong pag-usapan, no? Let's talk about Miss Cathy Binag. Yan. Siya po ay isa ngayon sa whisper blower or let's say talk blower, no? Ika nga, no? At hindi naman siya nagwi-whistle na, talagang ine-expose niya na yung katotohanan. Actually, salamat din kay Mama Maharlika for helping Cathy Binag to expose the real or the truth, which is up to now yung mga circle of bangag, no? Ay kung ano-ano pa ang ginagawa at ang paninira dito kay Cathy Binag. Just like Maharlika, no? Kung anong paninirang ginagawa nila. Dahil ito nga po si Miss Cathy Binag ay nainis na yata after na mag-post siya sa Facebook na ilalabas niya na raw ang Voltes. Okay? Anyway, ituloy natin to and let's talk about or react or let's talk about the video or the interview that Miss Maharlika did to Miss Cathy Binag and we can react for that. Here we go. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012. Yung first time. Yun, biro nyo yan 2012. Kung matatandaan nyo po mga chong ay yung PIDEA leaks, di ba? Yan din ang lumalabas. Actually, ang sabi ni Cathy Binag is between 2012 to 2013, it's still closed, di ba? Noong nagkaroon ng supposed to be raid, pero hinarang nga lang daw ito ng executive secretary ni Pinoy ay yung year din yun, no? Kaya ito yung talagang you can tell na mabait talagang Diyos dahil binibigyan niya tayo ng idea na totoo to, hindi to kasinungalingan. Kasi kung kasinungalingan to, walang mangyayaring ganyan eh. Tuloy natin. Well, 2012 yun. So like, in their house, nila ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street?
Forbes Park, Nara Street. Alam ko rin po yung lugar na yan because when I was working in Makati, no, sa isang dealership na kotse, no, mga, alam mo yan, mamahaling kotse yon. Hindi ko na babanggitin. Pero, diyan kami nagpupunta sa Nara Street. Pero hindi ko kami nagko-cocaine. Baka isipin, walang cocaine ka, chong. Pag sideline lang po yun, pagka weekend, no, pag walang pasok sa trabaho, may mga, kasi yung mga mayayaman na yan, they don't have time to bring their cars sa dealership para magpagawa kasi they're busy. So, ang ginagawa na lang nila, puntahan nyo na lang dito, check it out, inspect it, blah, 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 blah. So, natatanda ko yung Nara Street na yan dahil nung pumasok kami, Nara Street, common na yung street na yan. Hindi ko naman alam pala na yan. Si Bangag ay dyan din pala nakatira. Yeah, sa bahay na. Yes. 2012. First time Alam yan. mo, 2012 okay. or 20. Basta 2012, 2013 yan. Pero I think 2012 yan. 2012, 2013. Alam niyo mga chong, kung hindi totoo yan, or let's say nag-iimbento na si Cathy, if you watch the interview ni Miss Maharlika kay Cathy nung una, yan yung una ay kung nagsisinungaling siya, look, she mentioned 2012, 2013. Of course, sabihin naman natin, siguro sinabi na ni Ma'am Maharlika yan bago sila mag-set up ng interview. Well, prove it. The thing is, talagang you can tell the way the story and the answer from the interview, talagang we can say na nandun nga. Well, ako naniniwalang bangag naman talaga si Budol. Napaka-memorable pala ng year 2012 Yun? kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa pre-op at auto-op na na-witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yon, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madama, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo. May mga pictures ka? Yes. So, okay. parang Siguro, pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yun? I see. Pero siguro later on, baka pwede natin i-post yan. Hindi tayo ready. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Si Mamahal. Okay. Ako kasi, alam mo, ibalik mo kami doon. Gusto kong marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yun na nakapasok sa bahay. First time, no? So like, nung pumunta kami, invite daw, ganyan. So we went. So, alam mo yun. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Nawiwiwi ka? Oo. So, I need to, kailangan ko magbanyo. So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiinan talaga ako. So, sabi niya, okay. So, parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginay niya ako. Tapos, nag-CR ako. So, paglabas ko, wala siya. So, parang saan ako pupunta? So, then nakita ko, naglalakad si First Lady. Papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. So ito pinag-uusapan to ng mga troll ng bayan, no, lalo sa Twitter ganun. Nagsisinungaling daw si Miss Cathy Binang dito kasi daw hindi naman daw paano daw gagawin ni Ahas, no? Hindi pa naman daw sila magkikilala. Ang sabi daw nila ay bakit mo raw aalukin yung tao na hindi mo kilala? Paano nga kung ganun nga, 'di ba, na baka mamaya magsumbong or what? Paano raw? Alam niyo mga chong, in reality, no, lalo na sa mga ganyan mga bangag, lalo na pag may tama na or I don't know, crazy na ang utak or whatever, hindi na nila iniisip yan, lalo na nasa loob na ng bahay nila. Para kasing, pag pumasok ka sa isang bahay, parang they think na wala na, no? Wala nang hiya-hiyaan, di ba? Parang sige lang. So, and I think Ahas o Liza is already expecting na si Cathy siguro ay addict din. No, so parang alokin ko na lang to total. Baka siguro assume na ni First Lady Ahas Marcos na gumagamit nito si Cathy. Kasi kasama ni Tony Boy eh. O siyempre isipin nila, kung yung bata yung shota niya naggumagamit, di siyempre pati yung babae o baliktad man o yung lalaki. So yun ang iniisip agad siguro ni First Lady. Kaya yung nagsasabi na kalokohan niya kasi nga hindi pa naman daw kilala, bakit daw aalokin. Alam niyo mga chong, in reality, like yung talagang nangyayari. Yung mga yan, possibility yan eh. 'Di ba? Marami talaga mga ganyan. Kahit yung mga marijuana nga, shabu,
pag nagmi-meet sa isang party, hindi sila magkakilala. Nag-aalukan din yan eh. Kasi sabi, para ito, gusto mo tikman, ganyan-ganyan. Hindi pa magkakilala yun. So, ito, para sa akin, this is true. Or talagang possible na nangyayari ito. Okay, hold on to that. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang, hi, ganyan, sorry. Yung ganon, nakasmile. Tapos, parang, do you want? Ganon. Tapos, ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, so may bit-bit na siya na meron siya. Ano siya, natatandaan mo pa kung anong stash box niya, puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun. Parang pero hindi siya plastic. Pero hindi gold. Yeah, possible din yan dito sa US. Kahit sa movie, di ba? Pag nanonood nyo yung mga movie about drugs, di ba? May mga lalagyan sila ng mga stainless or something na parang cap na maliliit. Doon nila nilalagay yung droga. At tapos, kahit yung mga artista, singer dito, gano'n ang ginagawa. May lalagyan sila, parang pouch nila yun. Pero ibig sabihin, that's also possible, no? Hindi dahil sa inis ako kay Bangag, which is talagang galit ako kay Bangag sa pamilya niya dahil mga addict, ay talagang totoo yan. Hindi gold. So anyway, nung sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Okay. Yes, sabi niya. So, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock intimidating. Parang na-intimidate ka. Parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Bigla. Yeah. Oo. Yeah, ganyan talaga ang mga addict, no? Parang, pag hindi mo na pagbigyan, kasi marami na rin tayo na-encounter ng mga ganyan, yung mga gumagamit o yung lulong na sa droga, lalo na yung nasa mga youth group pa tayo nung araw, yung mga gumagamit talaga. They're really, pagka maganda yung pinag-uusapan nyo, ang ganda, parang para kayo mag-best friend, no? Pero pagka halimbawa ay meron siyang hindi nagustuhan sa sinabi mo or meron siyang gusto na ayaw mo, nag-iiba agad ang ugali, di ba? Sa mga normal kasi pagka gano'n nangyari, parang you step back, tatahimik ka, parang parang gano'n, di ba? Ito hindi, no? Ang ganda ng mood, biglang pag inayawan mo, what? Parang galit agad, nag-switch agad, parang sabi nga nila dual personality ika nga tawag ko ba. But anyway, totoo yan. May na-encounter tayong ganyan. Yung nagbago siya nung kami. Kaya ang feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos once in a while, umiinom siya. Tapos once in a while, pag nauhuli ko, titigil siya. Kasi may mga code din sila dyan. Ano mo yun? Teka muna, code. So may code sila sa code nila? Yes, meron. Yeah. Iba-iba. So, yung isa, t-shirt. White shirt, ganyan. So, ano yung white shirt? Ano yung white shirt? Polvoron. Kunwari, kunin mo 20 na white shirt, ganon. Ako kasi, because 20 na white shirt, like 20 sachet, grams. 20 grams. Whatever. Okay. So, parang, whatever na nila. So, parang, kasi ako, meron akong parang, may listahan din ako ng mga code ng kung paano sinasabi yan. Kasi totoo din yan, no? Kasi nung araw na uso, matagal na rin naman, nung may mga narinig ako, parang may binibili sa shabu, di ba? Ang tawag ng iba, sachet. Ilang sachet yan? Kasi di ba sa Pilipinas, shampoo, sachet, parang ganon. Yan ang kanilang code din, no? Kala nyo kailang mga cocaine na mayayaman may code. Shabu meron din, no? Nilista mo yung mga code. Oo. So parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay. Diba? Para at least alam ko rin. And I'm very careful. Kasi nga, may sakit din siya. Siyempre, pag mahal mo yung tao, diba? Ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka man pumunta doon. Parang, diba? Yeah. Alam mo yun? So sabi mo kanina na somehow nagbago yung ex-partner mo, si Tony Boy Florendo. So, pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo dun sa kanya, no? Pag sinasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body, ano yung reaction niya sa'yo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung parang, syempre, alam mo, you cannot teach old dogs new tricks, right? New tricks, yeah. Diba? Parang, ako, I guess, parang I always kill him with kindness. Kasi to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people but not because of us. Apparently, it's a narcissist thing. It's like a drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, side effect din yan. So, hallucination, tamang hinala. Yeah, at saka unahan yan sa kanila. Yung style, I've seen. I know the style. Parang, hindi sila lalabas. Parang, they will use people to defend them. Hindi sila magsasalita.
Pero yung taong ganon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong yon, okay sila, kakampi sila. Pero once they're done with you, they're done. So, syempre, you know something from them, sisirain. That's true, no? Actually, yung mga ganyan na, yung mga addict na ganyan, totoo yan. Kita nyo naman yung nangyayari sa ngayon mga chong. Di ba? Never nagsasalita si Bangag Boy at ang Malacanang tungkol po sa mga powder issue na yan at saka yung mga drug test na hindi sila sumasagot. Instead, ginagamit nila yung mga ibang tao. Binabayaran nila. Pinapangakuan, no? And then, tama rin sinabi ni Cathy, I believe that kasi meron tayong mga naka-encounter ng mga addict, then ganyan sila. They're gonna use you, no? Para, and then pag hindi ka niya na kailangan, bahala ka na sa buhay mo. Yun ang sad doon. Kanila, bababuyin kanila, parang wala ka na. Tapos tinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what, Maharlika, I only live once. Diba sabi mo nga, and sila rin nagsasabi, they only live once. So let's do it right. And you know, especially now na, bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, diba? Parang, maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago akong marap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. Nag-consult ka sa mga anak mo? Yeah. Okay. Yeah. And even family, military, friends sa military, and lawyers and everybody. Kasi I'm just speaking my truth. And ako testigo ko, you know, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together? Then I have, di ba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Yun, palakpakan po natin. Si Miss Cathy Binag at si Ma'am Mahal. Yan po mga chong. At to tell you the truth, no, ang aking conclusion dito is it's true na talagang gumagamit at may grupo ng Circle of Bangag itong mga kasama ni Bongbong Marcos Jr. No? And so sad because yung ating presidente ng Pilipinas ay addict. And tapos ngayon balita rin na ang asawa addict, pati raw ang mga dalawang anak. So yun ang lumalabas ngayon because itong si Miss Cathy Binag pala ay ang kanyang anak ay nadamay din sa paggagamit ng cocaine dahil daw sa mga taong ito na Circle of Bangag. So sa akin lang po mga chong, it's I think it's really it's about time talaga na mag-isip tayo mga Pilipino na dapat ba nating ituloy pa itong presidenteng ito. Kasi think about it guys. Marami na nagsasabi, hindi natin alam kung yung talagang sinasabi ni BBM ay talagang talagang galing sa desisyon niya. What if dahil high siya or something, we don't know. And it's really hard, no? Kasi hawak niya ang isang bansa. Hindi naman ito isang city. Kahit nga isang barangay, malaking deal na yun eh. Kung addict yung kapitan, bakit mo susundin? Kaya ako mismo, no, as a Filipino also, I don't respect that guy anymore. To tell you the truth. And that's why yung mga troll ng bayan, yung mga nagtutweet sa X, ay kung anong sinasabi na ang gandang ginawa ni BBM. May nagsasabi pa, ang gwapo naman ni BBM. No? Ay, naku, talaga nga naman, ang mga DDS shit, no? You know, kasi it's really sad because tayo po ay nahahati na naman. Actually, ang masakit dito mga chong, no, ang Dilawan at ang Pulawan ay naghalo na. Di ba? Kasi think about it. Ang Dilawan matagal nang binabanata ng mga Marcoses. You know that. No, panayantila na sa Marcos, magnanakaw, hindi nagbabayad ng tax, pumapatay, martial law, blah blah blah. Pati ang mga NPA mismo. Di ba? Yung mga aktivista. Pero nasa sila ngayon? Wala. Anong focus nila ngayon? Duterte. Bakit? Kasi ang ginawa ng Duterte, pinahina ang NPA, tapos nag-war on drugs pa. So, come to think of it. No? Before 2016 to 2022, war on drugs ang nakarang administration. Ngayon naman, to 2022 to present, we love drugs. Diba? Yun ang nangyayari ngayon sa administrasyon to. Hindi na to yung mga dating itutuloy sana ng nakarang administrasyon, lalo na nandiyan si VP Sara, just to, maybe lang, no? Sa the way na pinag-usapan nila ni Bangag, nung bago sila tumakbo bilang maging unit team, ay siguro sinasabi ni Sara na itong gusto kong mangyari, I will let you run to be the president, pero itong gusto kong mangyari sa ating bansa. Payag ka ba dyan? O si Budol Gang, syempre, gusto niyang manalo at gusto niyang makaupo at makakurakot at makakokain, sumama na rin siya. Sabi, sige, kung bahala, pag akong presidente, lahat ng ating mga plano, tutulungan natin ang Pilipinas. Marami ang witness na si Ma'am Sara ay kaya bumaba sa pwesto bilang vice president na lang instead of president, pinagbigyan niya itong si Bangag. Pero unfortunately, talagang nabudol din siya. Lahat tayo nabudol, hindi lang si Ma'am Sara. So mga chong, kailangan maging vigilant ulit tayo. No? Ang social media, nakakatulong yan sa ating mga tao. Mga regular na katulad natin. Kasi pagka mainstream media lang, hindi. No? Pero ngayon wala na. Alam na agad. No? And
let's thank Maharlika for doing that because it's really parang lahat na ng oras inilalabas niya na para sa atin kung ano ba yung katotohanan. May isang vlogger dito sa Canada, di ba, na dating anti-Marcos, ngayon ay pro-Marcos na. No? Ay sinisira niya yung pagkatao ni Maharlika. And come to think of it, itong vlogger na to, close pa sila noon ni Maharlika. Ngayon, biglang nawala. So, sabi niya may prinsipyo daw siya. At sabi niya, wag daw siyang, hindi raw siya parang umiidolo lamang sa mga politiko. Actually, there's nothing wrong with that. Pag ang politiko magandang ginagawa. Pero pag mali na, syempre ibang usap. Parang sa Maharlika. Talagang inaamin niya, loyalista siya. Pero ngayon nalaman niya yung tunay na kulay ng anak. Ang nangyari, kalaban siya. Pero itong tong vloggers na taga-Canada na naman, no? Ay lagi niya sinasabi na si Maharlika raw ay fake, ganito, ganyan. I don't know what's wrong with him. Pero ang balita, may kaso to sa Pilipinas. But anyway, saka na natin pag-usapan yan. Na-open ko lang. Kasi nga, yun lang ang kaya niya. Di ba? Wala siyang proof talaga. Puro siya dakdak. Oh, by the way, mga OFW, itong vlog na to, ingat kayo. May Project Bayanihan daw to. So, ingat kayo. Huwag kayo magbibigay agad. Make sure it's legit. Okay? Anyway, hanggang dito lang po tayo. And sana po ay nagustuhan yung ating reaction. And again, huwag po tayo basta maniniwala. Kahit ngayon sa social media, ay let's be, more spread out ang ating mind. Yung analyzation natin. Let's do that. Hindi yung isang vlogger nagsabi na ganito, maniniwala ka na. Di ba? Kailangan i-spread out yung mabuti. Kahit sa akin, no? Kung kaya nga sabi ko sa inyo, sa comment section, mag-comment kayo. And then we can talk about it. Okay? Alright, hanggang dito na lang po muli. At makikita ko kayo ulit dito. And again, God bless po sa Pilipinas, sa buong mundo. At katulad nga po ng sinabi ni Ma'am Vice President Sara Duterte, mahalin natin po ang Pilipinas. Please lang po. Thank you.